ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tayo po ay narito muli sa pinagpalang channel ng ating Panginoon, ang Nazarene Channel. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay humingi ng pagtulong sa atin ng ating Panginoon sa oras na ito. Sa pamagitan po ng panalangin itinuro niya at ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo kami sa araw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon o kataanan, ikaw ang aking Diyos. Ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan, ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malapay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasaman mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh, ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay, kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matatas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na bagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababanis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang pangapoy kikilanlim. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahila'y sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, salamat po sa oras nito. Panalangin po namin na samahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming munting pagninilay ng iyong pong mga salita. Na ito'y aming kalakasan, ang aming sandigan, at ang kinabumulan ng aming pag-asa sa araw-araw. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang oras na ito. Pagpalain po ninyo ang mga kapatid na makakapanood, makakapakinig ng iyong buhay na salita. Patuloy na mahayag ang iyong katapatan at kadakilaan sa aming pong buhay. Salamat po, Ama, at kami po, O Diyos, ay patuloy na sumasandig sa iyong masaganang pag-ibig sa buhay namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord, glory to God, at ating pong tunghayan ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan sa umagang ito, mga kapatid. In Matthew chapter 13, verses 44 to 52. Ganito po ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit.
Sa laki ng tuwa, siya'y pumayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at pinili ang bukid na iyon. Ngayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y pumayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang pag-aari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakapuli ng sari-saring isda. Kung mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at hihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ito po, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Praise the Lord, glory to God, glory to Christ Jesus. So, muli, brothers and sisters in Christ, nandito po tayo sa pinagpalang channel ng ating pong Panginoon, The Nazarene Channel, na patuloy pong gamit sa atin ng ating pong mga pinagpalang kapatid, ang Garces and Aviva family, sa kanilang hangarin na maipaabot din sa pamamagitan nito ang kanilang naising may pakilala, may padama ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai sa lahat po ng maabot ng salita ng Diyos na ito. Kaya ating pong tingnan ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. So ito po ay bibigyan natin ng pamagat na be seekers of the kingdom of God. Be seekers of the kingdom of God. So karugtong pa rin ito ng nakaraang mabuting balita ng ating pong Panginoon, ang nakaraang Sunday Gospel na kung saan ay gumamit ng Panginoon ng mga talinghaga na sa pamamagitan ng talinghagang ito, malilit na kwento, ngunit may aral na makalangit. At tanging ang mga pinagkalooban ng pangunawa ang siyang makakaunawa nito. O sinong yung mga pinagkalooban ng pangunawa, yun pong mga may kababaang loob na siyang umaasa lamang sa ating Panginoon, sapagkat sa panahon ng Panginoon Kristo ay marami pong mga hindi tumatanggap sa Kanya sa kadahilan ng sila ay mas marunong kaysa sa Panginoon at hindi nila matanggap yung Kanya pong way na sa paningin nila ay naaagawan na sila ng eksena. Pero ang totoo, ang Panginoong Yesus ay bawat kanyang sinasabi ay naisa sa buhay niya. Ito at hindi lang naman galing ito sa kanya, kundi galing sa kanyang Ama. Kaya ang mga talinghaga ay nagpapakita ng malalim na pagnanais ng Panginoon sa buhay ng tao. Kaya ang tao naman, mga kapatid, ay nagre-respond ayon sa kanilang kalalagayan. Kaya yung mga hirap ang buhay, hirap ang kalalagayan, nung sila'y makapakinig ng mga salita ng Diyos, ay talaga namang dumating ang pangunawa dahil nadama nila na kailangan talaga nila ang Panginoon. Ngunit yung iba ay talaga namang hindi na ito
bukas sa kanila sapagkat naging sarado ang kanilang isipan, naging sarado ang kanilang pandinig, yung kanilang paningin dahil yung mga negatibo na napapakinggan at nakikita ay yung pinag-aari sa kanilang buhay. So dito muli mga kapatid, ang ating pong Panginoong Hesus ay may mga talinghaga sa nakaraang mga Sunday Gospel katulad ng paghahasik ng mabuting balita o ng butil na nalaglag sa iba't ibang klase ng hearers o tagapakinig. Katulad ng butil na nalaglag sa daan, butil na nalaglag sa batuhan, sa dawagan, at yung pang-apat ay ang mga mabuting lupa, matabang lupa. Ito naman ay pinakikita ng journey ng buhay ng isang Kristiyano. Kasi hindi naman tayo perfect na pagkarinig ng salita ng Diyos, agad nang naunawaan at naisabuhay. Dumaan din tayo sa mabatong lugar, daanan, dawagan, sapagkat alam naman natin na process ang pagpa-progress ng pagiging Kristiyano. Hindi pagkarinig mo ng salita ng Panginoon ay perfect na kaagad yung buhay. Kaya inilarawan tayo sa batuhan, agad na tinanggap ang salita ng Diyos, pero kalaunan dumating ang pagsubok, problema, biglang nawala. May mga masayang tumanggap at gayon din, hindi lumalim ng husto ang salita ng Diyos, parang sa daan at batuhan ay natatangay. Yung dawagan naman, mga kapatid, ay ito'y inilarawan din naman ng tao, may mga alalahanin at hindi naman masama na maghangad tayo ng pangailangan natin dito sa lupa, ang ating kakainin, ang daramtin, ang bahay, na sumisimbolo ito ng pangailangang pera sa araw-araw. Kaya lahat naman tayo mga kapatid ay kailangan ito. Nga lang, gusto ng Panginoon na maging balanse. Dahil kung ito ang nangunguna sa buhay natin, nawawala yung kakayahan ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sabi doon sa pang-apat na maging mabuting lupa, matabang lupa, ay sabi doon, ito ay lumalago, namumunga, ang bunga nito ay naibabahagi. Ganyan ang buhay po natin mga kapatid. Kaya dito naman sa mga talinghaga kung saan ang buhay natin na namumunga ay dapat din pong naibabahagi. Hindi ito sinasarili lamang. Kaya katulad ng mga nakaraang karugtong po nito ng mga gospel ay may damo at trigo na tumubo at sa una na pagtubo nito ay magkamukha. Kaya katagalan, nung lumalago na, nakikita na na may mga damo. Sa buhay po natin, habang tayo po ay tumatanggap ng pagpapala sa Panginoon, ang ating pong buhay ay may mga sumasabay. Na ang mga sumasabay na lumalago nito ay mga distraction sa buhay. At napakabuti ang Panginoon sapagkat bagamat na meron ng mga ito, binibigyan niya tayo ng patience. Katulad niya na mapagpasensya. Hindi tayo hinahatulan kaagad. Ang tao mapaghatol. Kung katulad ng damo, sabi nila na kailangan ng bumutin. Pero sabi naman ng may-ari, huwag muna. Hayaang lumago pareho. At sa paglago ng pareho, kapag namunga na, doon na, ihiwalay na. Eh yung hindi namunga,
talagang may kalalagyan. Sa spiritual na larangan, ganyan ang buhay. Ang lumago, naging pagpapala, ay may kalagyan sa kaharian ng Panginoon. Pero ang tao na katulad ng damo na tumagal na nabigyan ng pagkakataon at hindi pa nagbago, yan ang hinihiwalay sa piling ng Panginoon at sa impyerno ang bagsak nito, sabi ng banal na salita ng Panginoon. Ngayon naman ay ini-encourage tayo sa ating napakinggan na salita ng Panginoon na maging naisin ng ating puso na laging hanapin ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay syempre, ito yung lugar na kalagyan ng lahat ng mananampalataya ni Kristo. Kaya nga, alam natin na ang ating pagsusumikap na makasunod sa kanyang kalooban dito sa lupa ay hahantong sa magandang buhay dito rin sa lupa at hanggang sa langit. Kaya tayo sa araw-araw sa mga hinahangad natin, dapat may nangingibabaw, may unang nag-aari sa atin. At yan nga yung gusto ng salita ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Panginoon ay may halintulad ang halaga nito ng isang kayamanang nakabaon. Sa verse 44 ay ikinuwento dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nakukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y umayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Sa panahon ng ating Panginoon Kristo ay, of course, after ng kanyang kapanahunan, natural sa mga bansa na gustong sakupin ng isang bansa, dumarating ang kaguluhan, ang mga may-ari ng mga tahanan ay yung kanilang mga kayamanan ibinabaon na lang, na baka sakali pagdating ng panahon na sila makabalik, mababalikan nila yung kanilang kayamanan. Minsan hindi ganun. Kaya tatagal ng tatagal hanggang sa ang mga lupain na iyon, mga kabahayan na iyon ay mapapa sa kamay ng iba. At kapag ito ay ipinagkatiwala naman ng mga may-ari sa kanilang mga alipin, natutuklasan ng mga alipin ito ang mga bagay niyon. Kaya ang ginagawa ng mga alipin ito ay yung kanilang paghangad na may parte sa lugar na iyon ay pinapakiusapan nila yung kanilang amo. O di kaya, sa Jewish custom ay kapag ang kayamanang nakabaon ay nahukay ng alipin, hindi pa rin pwedeng magiging pagmamay-ari ng alipin. Pero sa Roman culture ay kung sinong nakahukay, siya nang nagmamay-ari. So dito, ipinakikita mga kapatid na ang kayamanan ay nagiging source ito ng ating satisfaction. Kaya kung meron man tayong natatanging kayamanan sa buhay nito, ay pinakamainam na matagpuan natin ang pag-aari ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi rito, sa laki ng tuwa, siya'y umayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Ibig sabihin, may pagsasakripisyo na ginawa ng nakahukay ng kayamanan na iyon. At yan, ipinakikita, ang seekers ng Kingdom of God ay nakikita na ang kaharian na ito ay walang iba
kundi ang Panginoon na pinakamahalagang kayamanan na dapat nating taglayin sa buhay nito. At ganyan naman nung maranasan natin ng Panginoon ay talagang nasabi natin na ibibigay natin ng lahat. I will serve you till I die. Dahil kakaiba ang pag-ahari ng Diyos sa buhay nito. Kakaiba ang dulot niya na kayamanan sa ating pagkatao. Kaya be seekers of the kingdom of God like the treasure hunter, mga kapatid. Nung nakita niya yung higit na mahalaga sa kanyang yaman, nagsakripisyo. Pangalawa, gayon din naman ang pag-ahari ng Diyos ay katulad nito, may isang mga lakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Ang taglay ng mga ngalakal na kaalaman ay siyempre ibang klase. Ngunit nung makahanap sila ng mas mamahaling perlas, sabi rito ay gayon din naman ang pag-ari ng Diyos ay katulad ng may isang mga lakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay kumayo at ipinagbili ang lahat. At binili, iyon. So, ang perlas, isinisimbolo nito ng karunungan, kaningningan. Ang karunungan galing sa Panginoon ay kapag ito'y mapasa atin, mapapabuti ang ating buhay. Katulad ni Haring Solomon, nung kanyang kapanahunan, dahil bata pa siya na hinirang na hari, ay nung tanungin ng Diyos kung ano ang nais ibigay sa kanya ng Panginoon, ay kanya pong hiningi yung magandang pamamahala sa kaharian ng Panginoon. Hindi yaman o ano pa man. Sapagkat ipinakikita ang perlas na kaningningan ay iyong karunungan. Kaya yan ang ipinakita ng Diyos na mas naisin nating magkaroon ng karunungan upang atin pong masunod ang Panginoon ng kanyang kalooban at ang direksyon ng buhay natin ay patungo sa Panginoon. Hindi yung pansamantalang mga bagay ang siyang maghahari sa ating buhay. So like a pearl, mga kapatid, na sumisimbolo ito ng karunungan. Katulad ni Solomon, pinili niyang maging marunong sa pamamahala. At nung ibigay ito ng Panginoon, na tiniyak naman ng Panginoon na lahat ng kailangan niya, lahat ng pangailangan ng kaharian, ibinigay ng Panginoon. Kaya sa kanyang kapanahunan, sa wisdom na meron sa kanya, naging payapa at walang nagnais na sakupin siya. So ito, mga kapatid, ay pinakikita rin na by seeking the kingdom of God ay tinitiyak ng Panginoon ang ganap nating kaligtasan. Dahil dito, katulad ng kasunod na ibang na talinghaga, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ang mga anghel ay ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagi sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at magagalit ang kanilang ngipin. Naunawa na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa pag-ahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Yan, mga kapatid. Ang buhay natin ngayon na kay Kristo ay katulad ng eskriba na kumikilala sa pag-ahari ng Panginoon. Ang bago na tinatawag dito ay walang iba kundi ang Panginoon sa ating kapanahunan. Ang luma ay nagdaan na, ngayon ang bago na ipinapakilala ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya ang
matagpuan, ang mapabilang, ang mapasa atin si Jesus ay tunay na kayamanan ng buhay. Kaya't anong gawin, mga kapatid, upang ang kahariang ito na walang iba kundi ang Panginoong Yesus ay mapasa atin sa araw-araw, lagi tayong manalangin, mga kapatid. Pag sumikapan natin ito at maging priority natin sa araw-araw ng ating buhay. Sapagkat ang Panginoon ay patuloy niya tayong gagabayan at bibigyan ng karunungan upang sa araw-araw ay maging clear yung ating direction patungo sa Panginoon, patungo sa Kanyang kaharian, patungo sa ganap na kaligtasan ng ating buhay. At yan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, naway ito ay magdudulot ng tagumpay at pag-asa ng ating buhay sa araw-araw sa piling ni Yahweh El Shaddai. So tayo manalangin at magpasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming pong natunghayan at nabigyan ng munting linaw mula sa karunungang galing sa inyo. Patuloy pong pagpalain, Lord, ang mga sumusubaybay sa channel na ito. Patuloy na mahayag ang iyong kabutihan. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na ito. Pagpalain mo mga mahal naming mga sponsors na sa patuloy po nilang pagpapagamit upang may hatid ang iyong kabutihan sa pamamagitan po nito. Sa lahat ng aspeto, Lord God, ay niyo rin po silang pagpalain. Kalakasan, kalusugan, at kaligtasan. At sa lahat po, Diyos, na mga kapatid na makakapanood nito, dadaloy din ang iyong pangako, isang buhay na ganap at kasiya-siya sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy na mahayag ng iyong katapatan at kadakilaan sa buhay nito. Salamat sa walang humpay mong pagpapala sa aming buhay. Ito ang samudalangin namin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Praise the Lord. God bless po, mga kapatid. Patuloy na samahan tayo ni Yahweh El Shaddai.